is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking pagbabahagi sa hapong ito, nais ko siyang tatawagin kawawang mayaman. Naalala ko po yung nag-aral pa ako sa Customs Administration. May isa akong hinahangaang kaklase na napakagaling niya, napakatalino niya. Talagang sa aming diskusyon sa mga laws o sa anumang sa customs laws, tariff laws, talagang napakagaling niya. Ngunit yung paglipas ng panahon, pagkatapos ng pag-aaral namin, nabalitaan ko na lang na nakulong siya, na-involve siya sa korupsyon, na-involve siya sa isang illegal activity. At sabi ng aking mga kakilala, ng mga kaklase nagtitext sa akin, sabi nila, kawawa naman yung kaklase natin, magaling sana, ngunit ang kagalingan niya ay ginagamit sa hindi maganda. Kawawang magaling. Mga kapatid, ito ang expression natin, ito ang mga sinasabi natin, pag may mga tao tayong kilala na magaling, kilalang mayaman, ngunit ang kanilang gawain, ang kanilang buhay ay hindi naman sang-ayon doon sa yaman na ina-expect natin. Sa isang expression sa wikang English, sinasabi ito natin na poor man. Hindi ibig sabihin na mahirap siya, ngunit sinasabi natin poor man dahil yun nga, ang kagalingan niya, ang lakas niya, o siguro masabi natin ang yaman niya ay hindi naman sang-ayon doon sa kanyang maginagawa. Sinasabi natin poor man, o sa ating wika, sariling wika natin, kawawang tao o kawawang mayaman. At ito mga kapatid, sinasabi natin o tatanungin natin, bakit sinasabi natin kawawa? Dahil nga sa ating mga panalitang kawawa dito sa Ebanghelyo natin, yung isang tao na lumapit kay Jesus at lumuhod nga sa Kanya at nagtatanong, Guro, anong dapat kong gawin na makapasok sa kaharian ng Diyos, sa buhay na walang hanggan? Sa kanilang pakipag-usap, sa pagbabahagi din po ni Jesus tungkol sa mga criteria kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos, ang taong ito ay talagang, nung sinasabi ni Jesus, isa pa ang kailangan mo na gagawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian dahil napakayaman niya. Ngunit again, umalis siyang malungkot. Umalis siyang nasaktan. Umalis siya na parabagang talagang hindi siya masaya sa buhay. Nandiyan na sa kanya lahat. Napakayaman na. Ngunit, again, nung sinasabi ni Jesus, ipagbili mo, i-let go mo ay yung mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Ibigay mo sa mga mahirap. Hindi niya magawa iyon. Hindi niya magawang ipagbili yun. Para bagang sa kanya ang priority niya sa buhay, hindi ang Diyos. Yes, nagawa niya na yung mga bagay na sinasabi ni Jesus, na sinasabi niya ni Jesus na wag kang papatay. Igalang mong yung ina at ama o ama at ina. Sinasabi niya ito at ginagawa ng mayamang ito, ng taong ito. Ngunit, again, yung bahagi ng 10 Commandments sa 10 utos, yun lamang ay pangalawang party doon sa 10 utos ni Jesus. Doon sa unang utos ni Jesus ay hindi niya nasusunod yun. Nabigyan mo ng pagpapahalaga ang Diyos unang-una sa lahat, yun ang hindi niya masusunod. Mga kapatid, tinitingnan siya ni Jesus na nandun yung awa ni Jesus.
Napakaganda po ang salitang awa sa wikang English ay compassion. At alam naman natin, ang salitang compassion sa Latin ay dalawang salita iyon, cum at passion. Yung cum ay with, yung passion ay kagaya ng passion of Christ, paghihirap ni Kristo. So pag sabihin mong compassion, nilagay mo ang sarili mo sa kapanganan ng isang taong naghihirap. Ngayon, si Jesus parabagang nilagay ni Jesus ang kanyang sarili dito sa isang taong mayaman. At naunawaan ni Jesus yung kanyang dinadaanan. That's why nahabag si Jesus, naawa si Jesus, tinitingnan niya na may pagmamahal ang taong ito. Tinitingnan ni Jesus hindi lang ang pisikal. Ang pisikal niya, yung napakayaman niya. Ngunit ang kalooban niya ay nandoon yung poor man, kawawang tao, kawawang mayaman. Sabi nga ni Saint Paul, no, na tayong tao, tinitingnan natin ang panglabas na anyo ng ating mga kapatid, ngunit ang Diyos, tinitingnan niya yung ano yung sa kalooban natin. Dahil ano yung sa kalooban natin, ay yun ang lumalabas sa ating pakipag-ugnayan. Yun ang lumalabas sa ating pakipagrelasyon. At napaka hirap ang dinadanas ng taong ito. Nandiyan na sa kanya lahat. Yes, nandiyan sa kanya lahat, ngunit may kulang. Ang kulang yung paging sentro ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po sinasabi ng ating Panginoong Diyos na bawal maging isang mayaman. Na bawal magkamit ng mga material na bagay. Ngunit, again, tingnan natin na huwag tayong maposes, huwag tayong makukulong sa yaman ng mundong ito, na pag tayo nakukulong, na para bagang hindi na tayo masaya sa buhay. Para bagang wala tayong kalayaan ng pakipagrelasyon. Pag minsan, ang mga kapatid natin na nagiging sakim sa yaman sa mundong ito, ang ginagawa dito o nangyayari dito ang maraming inaapakan nating mga maliliit na mga kapatid. Dahil nasentro nila ang yaman sa mundong ito. Ano pala ang kahilingan natin? Mga kapatid, hindi lamang yaman sa material na bagay ang tinutukoy dito. Pwede pong yaman ng katalinuhan. Pwede pong yaman nandyan sa tayo sa possession. Ngunit, again, ang tugon dito sa mga yaman na nakamit natin, na sinasabi dito na maging priority natin ang Diyos sa buhay natin. Naalala ko po yung kwento nung ako ay nandyan pa sa philosophy of man. Ang aming guro namin ay may 5 bagay na dala-dala niya sa unang araw ng aming klase at nilagay niya doon sa kanyang harapan, sa kanyang misa. At doon sinasabi sa amin habang kami ay nakaupo na, class, alam niyo, ito yung pinakauna nating experiment sa ating klase. At panghuli din po at the same time. Din nagtataka kami dahil isang philosophy, may experiment, din pinagmasdan namin yung aming guro. At sabi namin, sir, sige, pwede tayo mag-umpisa, sir. Nandito na kami lahat. Then, ngayon, binuksan niya, kinuha niya pala yung isang bagay, at yung bagay na yun, isang jar. Yung jar na yun ay empty jar. At talagang yung tadyaw sa wikang Pilipino. At ngayon, binuksan niya yung isang box. Dahil 5 bagay yun, ang isang bag, ang 3 bagay ay mga boxes. Ngayon, binuksan niya yon at pinapakita sa amin na ang laman ng box na ito ay mga golf balls. At ngayon, nilagay niya doon sa loob ng jar yung mga golf balls na punong-puno din, napuno talaga yung napupuno yung jar sa golf balls. At ngayon, sabi niya sa amin, class, nakikita ninyo na punong-puno ang jar ng golf balls. Sabi namin, yes sir, nakikita po namin. Ngayon, kinuha na naman niya yung pangalawang box at binuksan niya ngayon. At yung binuksan niya, nakikita namin napakaliit na mga pebbles, mga batong mga maliliit. At ngayon, ang ginagawa niya, pinasok na doon sa jar, talagang ginagalaw na yung jar, at unti-unting pumapasok yung mga pebbles doon sa loob ng jar. At napuno din po yung jar ng mga pebbles. At nandoon na din po, napuno po ng golf balls. At sabi namin, sir,
nakikita namin na pupuno yung jar ng gold balls at mga pebbles. Kinuha na naman niya ngayon yung isang box pa. At binuksan niya at nakita namin na mga buhangin pala. At yung mga buhangin na yon ay sa sobrang liit baga ng buhangin, in between doon sa mga gold balls, sa mga pebbles, ay pwede pang lulusot yung mga buhangin. At nilagay niya doon sa loob ng jar, ginagalaw niya yung jar at unti-unting pumapasok yung mga buhangin. At napuno yung jar ng mga pebbles, napuno ng gold balls, at napuno din po ng mga buhangin. At kinuha pa niya isang object pa, isang basong tubig, at nilagay niya doon sa loob ng jar. At biglang nawala yung tubig na yon, nandoon na sa loob ng jar. Tinanong niya sa amin, "Class, alam ba ninyo kung anong ibig sabihin dito sa experiment na ito?" Nahirapan kaming i-interpret, nahirapan kaming unawain yung sinasabi niya, yung experiment na. At sabi niya sa amin, siya lang din sumagot, "Class, kung alam natin kung paano natin i-prioritize ang buhay natin, kung unahin natin ang mga buhangin na ilagay doon sa loob ng jar, wala nang malalagyan yung mga pebbles. Kung unahin po natin ang mga pebbles paglagay na doon sa loob ng jar, wala nang malalagyan din po yung mga gold balls." Class, kung alam natin kung sinong priority sa buhay natin at binibigyan natin ng diin yun, ang lahat ng bagay ay may kalalagyan. Mga kapatid, sa ating buhay, sino ba ang priority natin sa buhay? Kung ang Diyos ang priority natin sa buhay, sigurado tayo ng lahat ng bagay ay may kalalagyan. At kung ang lahat ng bagay ay may kalalagyan, napakasaya sa buhay natin, napakasaya sa pakipagrelasyon natin sa ating Panginoon, napakasarap damdamin ating pakipagrelasyon sa kapwa dahil nandiyan ang Diyos sentro sa ating buhay. Yun nga sa isang awitin, "Seek ye first the kingdom of God, and all these things will added unto you." No, imagine pag unahin mo ang Diyos sa buhay mo, ang lahat ng bagay ay may kalalagyan. Mga kapatid, nawa, ito ding hamon sa atin. Yes, hindi natin masasabi na wala akong yaman. Hindi man ako mayaman sa material, ngunit sa ibang bagay mayaman ako. Ngunit again, huwag nating kalimutan na gawin nating sentro muna ang Diyos sa ating buhay dahil siya lang naman talaga po ang nagbigay. Siya lang naman talaga po ang ugat sa lahat ng mga biyay na tanggap natin. At ibabahagi natin ito sa pamagitan ng paging sentro ng Diyos sa buhay natin. Amen. At magpaalala